Mga kababayan, maligayang pagbabalik ho sa ating channel. Ako po muli si Kuya Francis. Meron ho tayong urgent na update sa lagay ho ng ating panahon. Itong dalawang LPA po ay tumaas na po ang tsansa na ma-develop bilang tropical depression o mahinang bagyo. At dito naman po sa may bandang silangan po ng Mindanao ay merong tropical depression o mahinang bagyo na po na nabuo na humahatak po dito sa hanging habagat o southwest monsoon. At gayon din, aalamin natin ang mga lugar na nakataas po sa heavy rainfall warning dahil po sa habagat o southwest monsoon. Pero bago ho natin ipagpatuloy, i-like at i-share nyo po ang ating update para mas marami ho ang makapanood. Naku, eto na po. Ang habagat po ay tila matatagalan pa po bago mawala o bago humina, no? Dahil nga tulad na aking sinasabi, ang mga lugar po na nagpapalakas o mga area o mga nagpapalakas sa habagat ay eto nga pong mga bagyo o low pressure area. May iba't ibang mga factor. Ngayon, unahin muna natin eto nga pong tatlong sama ng panahon na nakakaapekto ng husto sa habagat o southwest monsoon. Ito muna sa may kanlurang bahagi ho ng Luzon. Etong LPA po na ito ay napakataas na ang tsansa para maging isang tropical depression o mahina pong bagyo. At sa pagkakataong po ito, meron po itong lokasyon na 400 kilometers west of Calayan, Cagayan. Ito po kung makikita ho ninyo. At dito naman po sa banda o sa loob ng ating par, itong isa pang low pressure area na high chance ang category para maging tropical depression ay meron pong lokasyon na 1,170 kilometers east of extreme northern Luzon. So ito ay parehas ng may tsansa na ma-develop bilang mahinang bagyo. Alinman sa dalawa dyan po sa LPA ay maging bagyo, hahatakin ng isa at magiging isa po sila ng malakas na bagyo. Tandaan nyo po yan. At dito sa may bandang northeastern Mindanao ay meron pong low pressure area, no? Ito po isa ng ganap na tropical depression sa ngayon na meron pong lokasyon na 3,160 kilometers east of northeastern Mindanao. Tinataglay po yung hangin nitong tropical depression na 45 kilometers per hour at may pagbugso po na umaabot sa 55 kilometers per hour. Ngayon, malinaw na po na yung mga sama ng panahon na yan ang nagbibigay ng enerhiya o pagpapalakas dito sa habagat o southwest monsoon. Bagamat ngayon po ay medyo nakakaranas tayo ng paghinto ng ulan dulot po ng habagat, pero hindi ibig sabihin wala na yung epekto. Sa forecast weather condition po na inilabas ho ng Pag-asa, sa may area pa rin po ng Benguet, sa may La Union, Pangasinan, kasama ho ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro ay patuloy po makakaranas ng monsoon rains o yung mga pabugso-bugsong pag-ulan dahil po sa habagat o southwest monsoon. Sa area po ng Metro Manila, sa Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, kasama hong Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Antique, occasional rains naman dahil po sa habagat o southwest monsoon ang mararanasan. Sa Negros Island region, the rest po ng Luzon, the rest ng Western Visayas ay patuloy pa rin naapektuhan dahil po sa umiiral na habagat o southwest monsoon. The rest po ng Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, habagat at mga localized thunderstorms naman ang nakakaapekto. So dahil nga po sa walang tigil na epekto ng habagat, imbis na nasa yellow warning na lamang po tayo, ay tinaas ulit ng Pag-asa sa orange warning at ngayong araw, mataas ang tsansa na mapunta tayo doon sa red warning alert po, o nasa red warning po tayo na heavy rainfall warning. So ito po, dahil po sa habagat, ngayong hapon po ng Martes, meron tayong orange warning na 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa may Benguet pa rin po, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan o yellow warning dyan po sa Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, kasama ang Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Antique. Kaya po ngayong araw ay diniklara po na wala hong pasok yung mga apektado ng orange hanggang yellow warning. At inaasahan hanggang bukas pa po yan na mawawalan po ng pasok. Pagdating po ng bukas ho naman ng Miyerkules hanggang sa Huwebes ho ng hapon, meron pa rin tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa may Ilocos Sur,
Tarlac, Pampanga, kasama ho ang Bulacan, Nueva Ecija, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Oriental Mindoro. Ngayon marami ho nagtatanong kasi nung mga nakaraang update natin ay nagkakaroon na o nakikitaan na ng paghina ang habagat pero bigla na lang ang bumubugso. May apat na dahilan kasi. Unang-una dahil po sa mga bagyo at eto meron tayong mga bagyo, no? Merong tropical depression, may dalawang LPA na malapit na rin maging bagyo. At yung pangalawa dahil sa LPA, ito po yung LPA na yan. Pangatlo dahil sa pabago-bagong direksyon at lakas ng hanging habagat ay nagkakaroon ito ng pagtama sa mga kabundukan na siya namang kumakalat at nagiging pagbugso po. Normally ang habagat po ay hindi naman sobrang lakas ng hangin ito pero pag bumugso, malakas pa sa signal number 1 na kategory po ng bagyo. Ang lakas lang talaga ng habagat ay naglalaro lamang po sa 35 to 50 kilometers per hour pero yung bugso ang delikado ho, no? Kaya nga sinasabi ko lagi, mas malakas pa sa bagyo at doble sa epekto ng bagyo ang habagat o southwest monsoon. Kaya pag narinig ho natin na sinabing ito ay umiiral na ang habagat o southwest monsoon, ang ating pong patuloy na i-monitor yung mga low-lying areas. Yan po ang delikado kapag habagat season. Kapag mga bagyo naman o super typhoon o typhoon category, yung mga bubong naman o yung mga matataas na area ang delikado dahil nga po napakalakas ng epekto ng mga typhoon o super typhoon category. Ngayon, dahil nga dalawang LPA yan, malapit na maging bagyong Neneng, no? Ito po, alinman sa dalawa dyan ang mauna na maging tropical depression ngayong araw po ng Martes, tatawagin na po agad na bagyong Neneng. At yung isa hihigupin, magiging extension o magiging trap na lamang po ng mabubuong bagyo. Yun po ay magiging pang-14 na bagyo na ngayong 2026 at pangatlo mo ngayong Agosto. Hindi naman po nakikita na magiging malakas o typhoon o super typhoon ang mabubuo pong bagyong Neneng pero ang tendency po nito ay yung patuloy na paghatak sa habagat o southwest monsoon ng sama ng panahon. Isama pa natin ang isang tropical depression na ito na nakaka-apekto rin, may impact din niya sa habagat o southwest monsoon. Ang habagat po normally nagkakaroon niya ng paghina kapag wala pong bagyo o walang low pressure area sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, imbis na aabotin lamang sa 3rd week ng August, tila hanggang sa katapusan pa ng August ito hihinto o mawawala ang habagat. Kasi ang habagat po, normally, ganito po, no? Ito po ay nagsisimula ng June hanggang September. So, may ilang buwan pa pero hindi naman all the time ng months po ng June hanggang September. Yung pinaka-epekto nito, humihinto rin naman o yung nangyayari din naman yung tinatawag ho natin na monsoon break. Kapag monsoon break, no, yun yung pagkakataon para tayo mag-asikaso, maglaba. Kapag may monsoon break, easterlies naman ang pumapalit dyan. Pero hindi ibig sabihin na merong monsoon break o paghina ng habagat, wala na ang habagat. Natitrigger lamang habagat o nagkakaroon ng rapid intensification kapag may mga bagyo sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, tulad na ang sinasabi, matatagalan pa po ang epekto ng habagat dyan po sa kanlurang bahagi ng Luzon at kanlurang bahagi ho ng Visayas. Ngayon, no, titignan nyo mabuti sa ating pinakamapa. Nagiging stable o steady yung kilos po ng habagat o southwest monsoon dahil yan sa mga bagyo, sama ng panahon. Ngayon naman marami nagtatanong dahil nga po mga kababayan natin nakakarinig daw ng bagyo, no, o typhoon o super typhoon. Hindi nila alam kung ano-ano bang lakas nito. Unang-una, meron ho tayong 5 kategorya ng mga bagyo. Ang pinakamahina natin, tropical depression, tropical storm hanggang severe tropical storm. Hindi pa po masyadong delikado yung hangin yan pero maraming ulan ang binibigay. Ang typhoon na super typhoon is considered natin bilang mga malalakas na kategorya ng bagyo na meron pong life-threatening na lakas po ng hangin. Ang habagat naman ay iba sa mga bagyo. Ang habagat po, mas matagal ang tubig nito o pagpapaulan, mas maraming tubig din kumpara sa mga bagyo, tropical depression na minsan 1 hanggang 3 araw lamang po nagpapaulan at minsan kahit nga po yung mga typhoon, super typhoon, hindi natin nararamdaman yan. Minsan lumilihis lamang. Tulad ng super typhoon Sinlaco, Francisco at yung super typhoon na Inday na hindi naramdaman. Naramdaman talaga natin ng todo ngayon, ito pong habagat o southwest monsoon at ito ho ay magtatagal pa. Unang-una,
dahil nandyan pa rin po ang banta ng habagat o southwest monsoon, kinakailangan maging alerto pa rin po tayo. Si Kuya Francis nyo merong update sa madaling araw hanggang sa umaga po yun, at meron naman sa hapon. Ito po yung sa hapon. Kilala nyo naman po ako, pwede nyo pong i-share ito at ilike para mas marami po yung makapanood at tumaas po engagement natin. Pangalawa, i-safety yung importanteng gamit, mga low-lying areas, maghanta po sa banta ng mga pagbabaha dahil inaasahan hanggang sa mga susunod na mga araw, linggo ay nandyan pa rin po ang habagat o southwest monsoon. Mga go bags, stock ng pagkain, dapat meron din po tayo, at importante panlaban natin yung panalangin sa Lord na itong dalawang LPA na yan, kung maging bagyo ay hindi masyadong hatakin ng habagat at lumayo na po. Pwedeng ganun kasi yung senaryo. At itong tropical depression, pwede namang malusaw yan at wala itong direktang epekto sa landmass natin, pero may epekto sa habagat o sa southwest monsoon. Muli, yan po muna ang ating latest na update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.